Bagong Filipino horror movie na si Venom yung kalaban nila. Alam niyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko habang pinapanood ko to? Bakit parang hindi na marunong gumawa ng horror movie ang Pilipinas? Dati ang dami nating magagandang horror movies pero recently, halos wala na eh. Pag-usapan natin ang bagong horror movie na huwag kang titingin. Mas madaming beses pa akong natawa dito kaysa sa natakot, and mind you, hindi ako natakot dito kahit isang beses. Ang unang hindi ko nagustuhan dito ay yung non-linear storytelling nga nila na ang dami nilang time jump or back in time nga na at some point, it becomes distracting na eh. Una may 10 minutes later, tapos 10 minutes ago, tapos time jump ulit, tapos balik ulit, na it doesn't do the story any good, tapos yung sound pa, it doesn't help either yung tug, tug, tug. Ang isa sa pinaka-importanting parte ng isang horror movie ay mapaniwala nila tayo sa takot na nararamdaman nga ng mga characters, kaya importante na marunong din talagang umacting yung mga artista sa isang movie. Yeah, I could say na may mga ilang magaling sa kanila like si Kira Ballinger and yung iba pa, pero mostly sa kanila, hindi lang talaga nag-work for me yung acting nila eh. Ang dating tuloy ng movie na to, yung parang purpose lang nito, is i-test yung mga baguhang artista na to para malaman kung sino yung marunong talaga umacting sa hindi. Hindi ko nga in-expect pero tawang-tawa ko dito kay Anthony Constantino and I'm not even sure if it's intentional pero sobrang funny ng character niya. Tuwing lumalabas siya on screen or tuwing nagsasalita siya, tawanan ng tawanan yung mga tao. Siguro yung delivery lang niya plus yung accent nga niya na imbes na matakot or kabahan nga yung audience, mas matatawa ka kasi nga para siyang puppy na inalay mo sa layon eh. For all again sa acting, what I didn't like is hindi nga nila nabenta yung horror na nangyayari nga doon sa movie. Siguro naka-apekto na nga rin yung writing, editing and directing, kaya nga, ganun din talaga yung kinalabasan nito. Personally kasi, hindi ko naramdaman yung takot, hindi ko nakita yung fear and horror sa mga mukha nila, and ang walay lang mostly ng line deliveries nila na mahalaga na magawa nila ng maayos yon kasi nga, horror movie to and they're supposed to be scared doon sa situation nila. Kasi kung yung mismong characters halatang-halatang uma-acting lang and hindi naman takot, hindi rin mabibenta sa audience yung takot ng sitwasyon na yon. Dami pang stupid na nangyayari dito na para mo while writing this film, parang bato lang sila ng bato ng mga nangyayari, lahat ng cliché sa mga horror movies pinapasok nila, and hindi lang talaga sila masyadong nag-effort na matahi and bigyan ng sense yung mga nangyayari. Isang part nga dito na nagtatago nga si Sofia Pablo tapos nakita nga siya ng isang lalaki, pero nung dumating nga yung kalaban, and mind you hindi sila lumipat ng pwesto, pero somehow, hindi sila nakita nun. Sobrang haba pa ng build-up sa part na yan na para bang, mananakot ka ba or hindi? Kasi alam mo yon, obvious naman kung saan papunta yan eh, aalis din yan. Execution din for me yung phone call na part na tinatawagan nga ni Sofia Pablo yung mga kaibigan niya na sobrang pinahaba nila na I think they could have fixed this sa editing kasi talagang bawat tawag and all, back and forth lang sila ng back and forth kay Sofia na ang awkward nga niyang panoorin. Tapos ito pa, yung nagpunta silang lahat doon sa simbahan, tapos pagdating nga nila doon, nakasarado nga yung pinto. So sabi nga nung isa, maghiwa-hiwalay tayo. Tapos sabi naman ni Charlie Fleming, hindi ba kayo nanonood ng horror movies? Hindi tayo dapat naghihiwalay. On which, smart naman. Pero kasi sa next scene, hindi mo na maramdaman yung takot sa kanya and literal na nahiwalay nga siya doon sa kasama niya kasi nga, nagdodrawing siya. Nagdodrawing siya habang hinahabol sila ng demonyo. Ano yun? Yan yung hindi ko talaga nagustuhan dito eh. I can't feel the takot, yung panic, yung taranta sa kanila, kahit na aware naman silang may demonyo talagang humahabol sa kanila eh. Sa totoong buhay yan, hindi ka mapapalagay eh. Kasi kumbaga, grabe yung adrenaline mo niyan, and ayun nga, hindi nila yun naipakita sa bawat sequences. Ang tawa pa ako dito doon sa partner nga ni Kira Ballinger dito, na tuwing may umaatake sa kanya, yung lalaki, literal na nakatingin lang siya, nakasteady lang. Like literal na nakatulala lang siya and hindi siya gumagalaw habang yung taong mahal niya, hinahatak na nga ng demonyo. Tapos alam mo siya, nakatingin lang siya. Wala siyang ginagawa. Ano yun? Kung papansinin mo, tuwing kumakatok sila dito or whatsoever, walang weight yung pagkatok nila eh. Ano to sila kumatok oh? Ay. Kasi kung totoong buhay yan, hindi ganyan kumatok yung taong natatakot and nagpapanik, talagang kakalampagin mo yan eh. What I also didn't like about the film is how they tried to insert yung humor and comedy nga. Kasi personally, hindi rin siya nag-work and ang awkward since hindi nga siya nagbe-blend ng maayos doon sa mga nangyayari. Again, how could they make jokes or yung isa nga nagvo-vlog pa given yung mga nangyayari na I know it's supposed to be documenting nga yung nangyayari pero yung mga inserts nilang mga joke through dialogues ayun yung kinikilabutan ako tuwing napapakinggan ko kasi ang awkward lang talaga eh.
Yung isang scene nga dito na medyo natakot ako, which is yung gumalaw nga yung mga santo, wala. Hindi rin nila na-pull off ng maayos. Tapos, naglagay pa sila ng joke na nakasira nga lang lalo doon sa scene. Kasi bago siya mategi dito, ang sabi pa doon sa dialogue, hindi na ako makakasama sa part 2. Ang cringe! Grabe! Siguro yung mga jokes nila could work if yung treatment nga nila sa buong movie, sa simulat sa pool pa lang, may pagka-comedy na talaga. Pero kasi, parang hindi naman and it's just awkward jokes na hindi bagay sa pagiging seryoso nung buong movie. Tuwang-tuwa pa ako dito doon sa twist na sinetap lang pala talaga sila nung caretaker, na inalay nga sila doon sa demonyo para nga maghigante. Tapos nung biglaan ngang nadapa si Sofia Pablo, dito nga may lumapit sa kanyang babaeng nakabelo na aatake nga sa kanya. Tapos nakabelo rin yun na parang mga pangkulto. Pero ang nakakatawa dyan, nilagyan pa nila ng mystery. Baga kasi ang dating, ang gusto nila maging reaction ng audience, sino kaya tong taong nasa harapan niya naaatake sa kanya? O which sobrang obvious naman, kahit nakabelo nga yung tao na yun. Kasi nga, kitang-kita mo pa rin yung makulay niyang duster, na obviously, yung matandang babaeng caretaker, so alam mo yun, unnecessary na yung pa-reveal pa nila. I also didn't like here how they dragged the mystery sa kung ano nga yung ginawa nila Sofia Pablo tsaka nung kapatid niya doon nga sa stepmother nila. Basta ewan ko na. Get me wrong, I like the attempt na sa dulo nga ginaya nga nila yung smile 2 na kumalat na nga lang yung ritual para nga makaligtas sila. Pero ayun nga, maraming tao yung maapektuhan nun Nakakatawa lang dito na para manalo sila, kailangan maging viral challenge or trend yung ritual nga na bagay sa panahon ngayon, oo. Pero it doesn't work lang talaga. Ano sa lahat, how could they be sure na magva-viral yun, di ba? As far as I know, mga normal na estudyante lang sila. Baka nga mamaya wala pang views yung video nila Tapos kung meron man, mga comment lang na first, second, mga ganon. I know gusto nga nilang gumawa ng part 2 kaya nga may pabitin pa sila. Pero ewan ko na lang talaga. Nga sa ending na to, babalik pa nga sila sa Maynila para lutasin nga yung problema na I'm concerned more on bakit hindi sila nagpapanik given nakakalat nga yung sumpa and maraming tao nga yung matetegi. Lang naman, ako nag-ito, I was still disappointed about this film. No offense, pero seriously, they need to hire better writers para sa mga movies nila kasi they have the budget naman, they have the connections and actors, pero still, hindi nila na ma-maximize yung meron sila to the full potential. Siguro Filipino horror movies should explore different horror storytelling na I know kultura na nga natin yung mga multo and sapi-sapi, pero there's more to horror than exorcism na alam mo yon, paulit-ulit na lang na laging umaabot sa simbahan, tapos doon na nga yung final standoff nila. So yun lang naman, opinion ko lang naman to, and siguro may mga ibang naka-appreciate nga ng movie na to. If you disagree with me, that's okay, pero I'm interested to know kung ano yung perspective nyo dito, and bakit nyo masasabing maganda tong movie na to. So yun lang, again, ang title ng movie ay Huwag Kang Titingin, and ang torta rating ko for this film ay 3 or 3.5 out of 10.